Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong naganap na hearing po. Siyempre po sa budget po ng DOJ. At natanong po dito mga tambay ni Congressman Paulo Marcoleta. Lalong-lalo po yung ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Naitanong po ito sa DOJ Secretary Remulla kung magkano raw po ang nagastos sa pagpapadala o sa paghuli o pagdakip na kidnapping pa ang nangyari. Magkano ang ginastos, mga kababayan, sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Napakasarap po ito, mga kababayan. Napakasarap pag-usapan at syempre, ito po'y kanilang pinagtatakpan, mga kababayan. Kaya nga po pagka sila'y wala na sa kapangyarihan, mababaliktad na po ang sitwasyon. Sila po ang mabubulok umano sa kulungan. At syempre, kailangan pong isuka rin ang mga ninakaw nila umano, mga kababayan. Pakinggan po natin na si Congressman Paulo Marcoleta. Tatlo pa. Thank you, Mr. Chair, at magandang hapon po sa mga opisyalis po ng DOJ. Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo pong makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hindi ko kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyari yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna noong panahon na yon at ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako noong panahon na yon. Kaya hindi ko nakita yung dami ng pulis. Hindi ko subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Pero ngunit, nasasabi ko, wala hong nasaktan, wala hong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague na wala hong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, wala na hong na-disgrasya sa pagkakataong iyon. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano yan, halos 10 oras po akong nakikipag-usap by telephone mula po sa oras ng Europa papunta po rito sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po, the ICC has no jurisdiction over us, I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ho kasi dito, nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na ho tayo miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basehan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851.
Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating Presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence? Kung saan hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Nakita niyo po mga tambay? Grabe po, no? Grabe po ang ginawa po nila. At talagang pilit na pong pinagtatakpan ng isang DOJ secretary ang nangyari po. Dahil siya po ay nasa Europe, mga katambay. Ganyan po katindi ang nangyari po. Ibang klase po itong si Secretary Boying. At syempre hindi niya po masagot talaga lahat. Pati po ang sinasabing gastos. At syempre pinipilit pa rin po niya hanggat maaari na ang kanilang ginawa ay tama. Hindi po ba? Kahit wala na po tayo sa kapangyarihan ng ICC dahil nag-withdraw na po tayo dyan. Wala na po silang jurisdiction sa ating bansa. Kaya lang po, pagdating po sa napakagaling na sekretary ng DOJ, mga kababayan, ay kaya niya po itong pasinungalingan. Ibang klase po. Kaya mga kababayan, pag dumating po ang tamang panahon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, madidisgrasya po ito mga kababayan, itong mga tao na ito na talagang pinagkalulo, naghudas sa ating bansa, sa ating soberenya at sa dating Pangulong Duterte dahil sa pamumulitika. Ituloy po natin. Sandali po, set up ko lang po mga kababayan. Ibang klase itong pamahalaan na ito. Pagdating po sa kaswapangan sa kapangyarihan, talagang gagawin po lahat at pati pera ng taong bayan ay hindi po nila masagot kung gaano kalaki ang gastos ng pamahalaan sa pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. At ipinagmamalaki pa po ng isang sekretary na wala raw pong buhay na nakitil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Paano magkakaroon ng gulo? Sige nga. Ang ginawa nyo, hindi nyo na nga pinalabas ng kampo. Di po ba? Hindi na po pinalabas ng Villamor Air Base. Diretso, kinuha sa airport, diretso sa Villamor Air Base. At wala na po silang pinapasok kahit po abogado, kahit po pamilya ng dating Pangulong Duterte ay hindi po pwedeng pumasok. Ganyan po kadiktador ang ginawa nila riyan. Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating Presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence? Kung saan hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam niyo ho, ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon, sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Does the former President pose any security threat kahit ganun na siya katanda? Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance sa binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanyang pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwas sa kagustuhan ng Presidente? Kahit tayo hindi ay... Hindi tayo tumaliwas, marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usapin ito. Hindi nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. Ayan po.
yung po kasing mga pangyayaring ito nung dinakip ang ating dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Secretary in high-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial, conducted strictly within legal bounds, and free from political interference, or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gapay dito, rule of law. Yun po yung aming mantra dito, yun po yung aming sinusunod. At yun po ang dahilan kung ba't meron po tayong Department of Justice, rule of law po, para humaayos ang lipunan natin at tahimik po. Thank you. My last question po, Mr. Chair. Sa presentation niyo po, nakalagay dito, there's a 100%. Di ba mga tambay? Naghahanap po sila ng rule of law. Nasaan naman po ang rule of law ni dating Pangulong Duterte? Nagkaroon po ba ng due process man lang si dating Pangulong Duterte? Ngayon po, napapangatuwiranan po ni DOJ Secretary Remulla yan. Tumatama po lahat. Dahil siya na po ang nagdesisyon sa lahat. Pati po ang rule of law ni dating Pangulong Duterte. Ang kanya pong hustisya. Hindi po siya nakakuha ng hustisya sa judicial ng bansang Pilipinas. Wala po siyang napuntahan na korte kahit mababang hukuman sa ating bansa. Inilagay na po nila ang lahat po ng klase ng hustisya nila at kapangyarihan gamit po nila dahil sila po ay nasa kapangyarihan. At yung sinasabi po mismo sa bibig ng isang DOJ Secretary ay nagbabago daw po ang lahat. Kahit yung mga unang statement ng Pangulo na talagang hindi na po nila papayagan ang ICC sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil ito po ay hindi na po tayo nasasakop. Dahil nag-withdraw na ang bansang Pilipinas. Kaya lang siyempre, ipipilit pa rin po nila yung sinasabi po ng DOJ. Ganyan po katindi itong pamahala na ito. Dahil po sa pamumulitika. Kaya nga po, mga kababayan, darating po ang panahon, lalong-lalo po, pag hindi po nila napabagsak ang isang Vice President, ay ang rule of law ay talaga pong mapapatupad ng tama. At nakikita naman po natin, mga kababayan, ang dadanasin nitong si Boying Remulla at lahat ng sangkot sa ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte. Rule of law. Rule of law ang ginawa nila. Pero wala pong kaso man lang sa bansang Pilipinas. Rule of law. Ganyan po katindi ang pagpapatupad po nila ng batas. Ni isang kaso ang dating Pangulong Duterte walang hinihiring sa kanya pong paglaban at pagsugpo sa pulburon na sinasabi nila na napakaraming ginawang kasalanan at napakasamang presidente ng lipunan sa ating bansa sa Pilipinas. Wala po silang isinampang mga kaso o hinihiring man lang dito sa napakasamang presidente raw na dapat ay dali nila sa ICC. Kaya mga tambay, napakalaki pong question po ng rule of law yan. Lalong-lalo po ang ginawa nilang proseso sa paghuli sa dating Pangulo. Binasahan mo lang ng warrant of arrest, cellphone, mga kababayan, hindi man lang ito nakakuha ng tamang proseso. Hindi mo man lang dinala sa judicial, kahit sa korte. Diretso, hindi mo na pinalabas ng kampo ng Villamor Air Base. Yan po ba ang rule of law na sinasabi nyo, Mr. Boying Remulla? At pati po ang gastos ay pinagtatakpan ninyo. Lalabas naman po lahat yan pag po dumating na yung tamang panahon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ang lahat po ay lumilipas. Ang lahat po ay nawawala, pati kapangyarihan. Lalabas po ang katotohanan kung ano talaga ang motibo ninyo. Bakit nyo pinatapon ang dating Pangulong Duterte sa ICC at pati ang gastos pera kung magkano ang ginastos ng taong bayan, buwis ng gobyerno
buwis ng taong bayan sa gobyerno. Magkano kaya? Gaano kaya kalaki ang pera ng Pilipino sa ginawa nyo katarantaduhan, paghuhudas, pagtataksil sa ating bayan at lalong-lalo po sa dating Pangulo na wala man lang kaso kriminal na sinampa kayo sa ating hustisya. Ibang klase kayo. Wala man lang hinihiring. Kaya ikaw Justice DOJ Secretary, sinasabi mo, pinaiiral mo ang rule of law ng Pilipinas. Darating ang panahon mo, yung rule of law. Kasi pag ikaw ang nagpatupad ng batas, katulad ng ginawa mo sa anak mo, wala pang 3 buwan, umiral ng rule of law sa anak mo. Nakalaya na agad sa issue ng pinagbabawal na damo. Napakabilis ng rule of law pagdating sa inyo. Instant justice yata. Hindi po ba? Ibang klase kayo. Kaya po yung sinasabi nga po natin sa panahon po natin ay hindi pa rin po nawawala ang pagiging hudas, taksil, mga kababayan sa ating bayan. Lalong-lalo po ang mga gahaman, sakim sa kapangyarihan na ito po'y pansamantala lamang na binigay sa kanila. Pero pilit po nilang pinagtatagal, mga kababayan, gamit pa ang ating pera. Panapanahon yan. At yung sinasabi nga po natin, bilog po. Bilog po ang mundo. Bilog po ang inyong gulong kung may gulong man kayo. Ngayon po ay nasa ibabaw kayo. Tingnan po natin sa mga darating na panahon. Nakamarkado po kayo. Markado po kayo sa taong bayan. Kaya nga po pilit pong hinahangad. Pilit na hinahangad ng isang DOJ Secretary na maging ombudsman para po mapagtakpan lahat. Ang ginawa po nilang kabalbalan, ang kanilang rule of law ay mapagtakpan. At syempre, para po mapabagsak din umano ang lahat ng sagabal sa kanilang pagiging ganid at swapang sa kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya ayan, mainam po, nagpapasalamat po tayo kay Congressman Paulo Marcoleta na talagang tinalakay niya po sa budget hearing ang napaka-controversial na ginawa po nila sa kasaysayan ng ating panahon dahil nagbabago daw po ang panahon. Kaya ang kanilang paninindigan at pamumulitika, grabe po ang pagbabago. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay grabe po silang makasipsip. Sipsip pamor. At talagang grabe po, lalong-lalo po ang Pangulo na naghudas po sa kanya. Tinulungan, mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Tinulungan para maging Pangulo ng isang Vice President. Pero ganito po, mismong sa bibig na ng DOJ nanggaling, nababago pala ang panahon. Ang panahon ay nababago. Kaya pala ang ginawa nila sa pamilya Duterte, mga kababayan, ay pakitang tao lamang dahil nababago ang panahon. Kaya po pala, talaga po palang nasa lahi pala nila umano. Unang-una, ang mga hudas umano at makapili umano. Yan po mga tambay. Darating naman po yan dahil ang mga Pilipino po ay hindi po yan bobo at tanga. Alam po ng Pilipino, lalong-lalo po nag-iisip kung ano po talaga ang katotohanan at kung ano ang tama. Hindi naman po tanga ang mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino na talagang pinulitikan ninyo ang dating Pangulong Duterte dahil ayaw nyo nang umalis sa kapangyarihan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po mga kababayan. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po. At syempre po sa mga panalangin at dalangin po natin, pagsamasamahin po natin, maraming salamat po na sana po lagi po natin isama sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, na maingatan po ang Vice President. Ang dating Pangulong Duterte po ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan. Darating din po ang panahon na tayo naman po ay makakaranas na muli ng kapayapaan at konting ginhawa na sana'y magtuloy-tuloy. Katulad po na nangyari po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. At sana rin po, dumating na rin po sa lalong mabilis ang katarungan
na ginawa po nila. Ay sana po makamit po ni dating Pangulong Duterte ang katarungan po na talagang grabe pahirap ang ginawa sa kanya. Paalam po mga tambay. Thank you po. Bye-bye.